offering. Makipagbukas po tayo sa 2 Corinto 9, from 6 to 9. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan. Sapagkat inibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tulad ng nasusulat, siya ay nagbibigay ng libre sa mga dukha at kanyang matwiran ay walang hanggan. Amen. At ngayon po, tayo po ay awitan po ni Sister Marilee habang po tayo nagkakaloob ng special number sa ating special exercise offering. Palakpakan po natin ating Panginoon. Naniyak ko po ang bawat isa na tumayo. I-extend po natin yung ating kanang kamay sa ating mga kaloob.
Manaming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na kami, Panginoon, ay makapagpuri sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga kaloob na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil lubusan mo kaming pinagpala sa aming Yes, mga Lord, anak Panginoon. buhay, Lord. Kaya kami ay nakakapagbili ngayon, Panginoon, tunay na kami ay pinagpala mo na. At Panginoon, panalangin namin, Panginoon, na pakalinisin mo, Panginoon, ang mga kaloob na ito. At maraming po ito, Panginoon, sa iyo kaluwalhati at lamang. At sa mga hindi po nakapagbili ngayon, Panginoon, ay patuloy mo po silang pagpalain, O God. Yes, Lord. At sa susunod, Lord, ay makakapagbigay na po sila, Panginoon. At patuloy mo po kami pagpalain sa lahat ng aming mga ginagawa. Pagpalain po ang aming mga hanap buhay, O God. At sa lahat ng ginagawa namin, Lord, ay ikaw lamang, Panginoon, ang mapapurihan, Panginoon. Sa iyo lamang po ang pinamagas ng mapuri, pagsamba, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayo nakatayo para po sa ating scripture reading na ibibigay po sa atin ni Sister Tina. Makipagbukas po tayo sa aklat ng unang Korinto, chapter 10, verse 1, chapter 1, verse 10 to 17. Pagkakampi-kampi sa iglesia. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon, Jesucristo. Magkaisa kayo at huwag magkabahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. Ito ang tinutukoy ko. May nagsasabi kay Pablo ako. May nagsasabi namang ako ay kay Apollos. May iba pa rin nagsasabi kay Pedro ako. At may iba namang nagsasabi ako ay kay Kristo. Bakit nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan niya? Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Crispo at Gaius. Kaya hindi ninyo masasabing kayo'y binautismuhan sa aking pangalan. Ako nga rin pala ang nagbautismo sa sambahayan Estefanas. Maliban sa kanila'y wala na akong natatanda ang binautismuhan ko. Last verse, sapagkat isinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita, at hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtatalumpati at karunungan ng tao. Nang sa gayon ay hindi mawala ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Salamat sa pagkabasa ng salita niya. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng mabuting salita. Ngayon po, tayo po ay natapon na po sa paghayag po ng mabuting balita po na ihahayag po sa atin ng ating mabuting pastor, Raimundo Adornado po. Alam po nga po natin natin po ang mga. Magandang umaga po at maraming salamat. Siguro po yung mga konti lang naman po tayo, ano na kayo, forward na lang kayo dito para kung sakaling may dumating po, hindi mahihiya. Tayo po yung nasa month ng November po at yung monthly team po natin ay about cooperation. Sa ibang termino, sa mga synonymous meaning, pwede siya together, unity, o collaboration. So doon po umiikot yung ano natin, cooperation na napapanood po ito kahit sa naman po, kahit sa simbahan, kahit doon naman po sa pag-nag-ano ko, galing unity rin po yung inaano ko. Kasi bawat lingkod ng Diyos po, may napapansin po kasi na may espiritu po mararamdaman sa simbahan. Kung ano dapat i-improve. Kahit naman po yung mga mananampalataya, we have the same spirit po. Alam nyo naman kung ano yung kakulangan ng simbahan. Hindi lang yung church building, di ba? But yung Christ body, kung ano yung nagkakaroon ng problema. Ito po yung title ko po dyan, to unite, not to divide for Christ. Tayo po ay nagkakaisa at hindi dapat nahati-hati para sa ating Panginoon sa Kristo. Kasi po, sabi nga niya, kung kayo magkakagatan, ubus kayo. At nakikilala ang Panginoon sa Kristo sa buhay natin kung mayroong pagkakaisa kung bawat isa.
Hindi po dahil, hindi ganito ako eh. Meron nga po ako nakakausap dahil sabi na, leader din po siya nung worship team, sabi ko, hindi ko naman sinabing baguhin mo yung personality mo. Ang gusto ko lang, baguhin mo yung approach mo. Kasi, para sa pagbabago, kasi kung ako, mananatili pa rin yung attitude ko dati, yung approach ko na, baka walang mawin, di ba? Kasi meron naman talaga tayong unique personality ang bawat isa po sa atin. Pero dapat yan, ang nananaig na yung pagkakaisa para sa Panginoon sa Kristo. So, ito po yung gusto ko simulan sa quote na to. Sabi, when there is division, the devil position. Pag may pagkakahati-hati po sa iglesia, nandiyan po yung diablo. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Di ba pagka kahit sa bahay po, kahit sa bahay pag nagkakampi-kampi po, di ba medyo, ano ba to, parang pinasok na diablo yung bahay. Tama po, di ba? Nangyayari po yun. Hindi yan yun, practical na pamumuhay po yun na nangyayari talaga. Literal na nangyayari sa bawat isa. Next nga po yun. Yan po, tatlo lang po yan pointers natin. Yan yung main point natin dyan. Na, sir, paano nga po nung... Yan. Kasi po, ang diablo, galing sa dalawang word yan, from Greek po. Dia, across. Sa ibang termino po, apart. O kumbaga, layo. Sa malayo, nakahiwalay. Gusto niya talaga nakahiwalay, parang yung ginawa ng diablo sa langit ko, nung nasa heaven siya, kinuha niya yung 1/3 or 1/4 ng mga gusto niya talaga laging hiwalay. So, dia in Greek means across or apart. Balin o balin o mga po yan, Greek, to throne. Sige po. Yan po, tapos, syempre po, sabi nga po, through history, nagiging po yung etymology. So, to slander, to attract, to attack, to throw across. Dia, tapos balin, dia balin. Tapos ng Greek po ulit, diabolos. Doon na po sa Greek, sabi doon, is the devil, Satan, accuser, slanderer. And the last, may last po pa yun, diba? Diabolos, late Latin, nag-transfer na po, diba? And diabol, all the English. So, na-translate na into English po, sabi doon, a devil, a subordinate evil spirit, afflicting humans, the devil. A powerful spirit of evil, otherwise known as Satan. So, devil now, so diabele yung pinaka-origin ng word niya, natatawa po. Di ba ganun po, minsan nga po, sabi ko nga po, mag-iingat kayo sa pangalan, sa pagbibigay ng pangalan sa bata. Kasi nagiging tatak yan. Hindi lang minsan yung mahulugan talaga mga kapatid, yung kahalagahan po, o yung mga nakakabit minsan doon. So, magpapangalan kayo, mas maganda yung Bible character na po. So, bibigay talaga yung trabaho niya division. Si Apostle Paul po, yan po sa Corinthians, yan po sinasabing carnal Christian. They believe. Naniniwala talaga sila, may pananampalataya sila, pero namumuhay sila ng parang hiwalay. Imagine niyo, parang sa isang church, naniniwala, sinasabi nilang kilala nila ang Panginoon sa Kristo, pero yung diwa, hindi ganun. Pag-iiwalay-walay. Sabi doon, I appeal to you brothers, di ba? Brothers, ang kausap po niya Apostle Paul, mga mananampalataya. Hindi mananampalataya. I appeal to you brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there are no divisions. Nangyayari po ba to? Hanggang ngayon nangyayari po ito, di ba? Sabi po, but that you be united in the same mind and the same judgment. Hindi po sinabi niya na, hindi, kahit sa malalaki na lang tayo siyempre po lahat siya yung maliliit. Napansin niyo po dyan sa verse 11 po, sabi niya, for it has been reported to me by Chloe's people that there is quarreling among you, my brothers. Sino po ba si Chloe? Kilala niyo po ba si Chloe? Once lang po yata nabanggit niya sa Bible. Si Chloe po, kasi nung panahon po ng Corinthians, yung panahon po nila Apostle Pablo, wala po silang church building. So yun yung background yan.
Ito si Chloe po, ano to kumbaga mayaman. So, pinapagamit niya yung isa niyang lugar sa mga mananampalataya para maging worship place or maging church nila. So, kaya, kumbaga, si Apostol Pablo, ba't naniwala ako sa kay Chloe? Na yung pala, isang leader po si Chloe, so isa siyang babae na talagang ginagamit ng Diyos ng unang babae. Eh nakarating nga po kay Apostol Pablo na seryoso yung nangyari, nagkakaroon ng division. Marami po kasi talaga ngayon na church po, lumalaki. Pero nadidivide naman po. Sabi ko nga po kanina nung nag-ano tayo maliit pa nga dapat, magkaisa tayo. Makibukas po tayo sa Mga Ngaral chapter 4 verse 12. Kung hindi ako nagkakamali po. Next na po dahil may appointment kami po sa wedding. 4:12 po. And though a man might prevail against one who is alone, two will withstand with him. A triple door is not quickly broken. Di ba po? Kung yung tayo, nagkakaisa po tayo, na-imagine nyo po ba na balang araw? Hindi ko sinasabing gano'n na mangyayari Wala na si Pastor Benny, tapos umuwi ako sa Panginoon. Sino po, di ba? Kayo rin po, tayo. Kaya dapat magpalakasan ang bawat isa po dito. Kasi minsan, dati po nakakolekta ako dito sa may Pulihan. Meron akong church na kita doon na laki. Wala na po. Sabi ko nangyari. So may loob po. Tapos parang nasa ilalim yung church nila. Sabi ko na nangyari dyan parang na-abandon na. So, si Apostle Paul, in-address niya talaga po yung division sa church kasi medyo harmful. Sabi nga po doon, believers in Corinth did not fully understand what was all about. Hindi talaga nila alam. Nag-church lang sila. Tapos, ang problema ko dyan, di ba sabi din si Apollos, I think na-share ko na po yun si Apollos po, siya yung medyo magaling magsalita. Tapos meron dyan si Cephas, Peter din yan, sa Aramaic po, Cephas means siyang Pedro. Tapos, si Apostol Pablo po, ang main point niya po, ang main task niya, is to Gentiles. Sila Apostol Pedro, sa mga Hudyo, nagtatalo-talo din sa Corinthians kasi sabi nila, kay Apollos ako, kay Pablo ako, kay Pedro ako, at kay Pablo, Apollos, Pedro, tapos isa pa po. Sabi, bakit po? Ba't sila nagtatalo-talo? Alam niyo po bakit ba sila nagano? Sabi niya, kasi kung sino daw yung nag-bautismo sa kanila, yun ang sinusunod nila. Kasi, di ba kaya nga, in-specify niya Apostol Pablo nila, ako ang binautismo ako lang. Sige po, basahin po natin yung 1 Corinthians 1:10 po, balikan po natin yun. Sabi, I did baptize all the household of Stephanas. Beyond that, I do not know whether I baptize anyone else. Kasi, ang kala nila, pinaglilingkuran nila dyan, kung sino yung nagbautismo sa kanila. Kaya, ito nagbautismo sa akin Hindi nila alam na yung pagbabautismo nila, paano lang, sa isang katawan lang naman po yun So, they just doing comparing. They just doing comparing and not their calling talaga po. Hindi talaga yung kinukumpara nila si Apollos, kasi magaling si Apollos ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo man nakasenso sa hindi na nangyayari po yung calling. Wala na po talaga yung calling. Parang yung kumpara na lang po nila. The same po sa church. Lagi po natin i-renew yung calling natin na minsan kasi we're too busy na Kasi po minsan we're too busy na po sa ministry po talaga. At hindi na talaga kung ano ba talaga yung pinapagawa sa atin. Si Apostol Pablo po, maliwanag siya diyan. Sabi niya, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel,
So, ang main po niya, Apostle Pablo dyan, yung mga hinting mabautismuhan. Yung po, wala na siyang ano dyan. So, Paul, in chapter 3, verse 1 po ng 1 Corinthians, the same book po. Basahin po natin. Basahin po kasi talaga yun ng mga. Sabi doon, but I, brothers, could not address you as the spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ. So if there is division, it's an indication na mga infant pa yung mga believers. Di ba po sinasabi naman, pinaulit-ulit natin, young people, little man, tapos fatherhood. Imagine niyo po, binabara niya Apostle Pablo itong mga Corinthians. So, sabi niya, I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it, and even now you are not ready. Tagal niya, parang katulad po sa atin, si Pastor Benji, kung binawang pa na tayo, minsan pasaway pa po, di ba? Ganun po nangyari. Masaya ang Panginoon pag nag-grow po ang bawat isa. Alam niyo po, pag hindi kasi tayo nagkaroon ng division po talaga dito sa church, parang tayo hindi mag-grow. Alam niyo kung bakit? Okay, magpupunahan lang po tayo dito, di ba? Hindi mo napapalakas yung isa at natitisod pa. Tama po? Lalo na po sa mga leaders dito, sa akin po, especially me. Pilipilit ko maging magandang halimbawa po sa bawat isa. Hindi naman para purihin ako, para hindi naman sa akin ng Diyos. Paul also mentioned that if the jealousy and strife, they are still in the flesh. So, sarili po natin, kung meron pang pagtatalo, pagkahiwa-hiwalay, mga kapatid, sad to say talaga na nasa flesh pa rin tayo. Hindi pa tayo spiritual people. May pinapanood nga akong tao kung ano, yung in-interview po ni Julius Babaw, si Ariel po, yung komedyante si Ariel Villasanta. Inano niya po yung bahay niya sa Providence Village sa Marikina. Ang dami niya daw utang eh. Kumbaga yung onday pala, 12 feet pala ang taas, no? Ang taas pala ng onday niyo. Di ba nakikita niyo po nangyari yun? Kaya pinagawa niya yung bahay niya. Dami niya nahiraman na tao, sabi niya. Very spiritual na siya, nagulat niya. Spiritual na pala to. Hindi na kasi ang taong spiritual, hindi na siya masyadong immaterial. Kasi alam mo kung bakit. Alam mo kasi may hangganan eh. Lalo na po pag yung nagkakaedad ka. Kahit ako po, sabi ko, ano nga naman mangyari kung makamutan ko na dead ball ka naman, di ba? Wala eh. Kumbaga nonsense. Ano siya eh, for short time lang ako eh. People in the church are still acting that they were not saved. Then, when we can find hope to change? Alam niyo po, kung hindi tayo makikitaan po ng pagbabago o na niligtas, saan po kaya makakahanap ang ibang tao ng pag-asa? Meron nga po sabi, kung yung mga tao simbahan eh, hindi pa pagkakatiwalaan, sino pa magkakatiwalaan? Tama mali ito, di ba? Kasi usually po ang tao pag nagkakaproblema, last resort niya yung Diyos. Tama? Tsaka siya tatawag pag yung down na siya. Siyempre, hahanapin mo rin yung ginagamit ng Diyos yung kapwa-tao mo rin. Kailangan gamitin nyo na, di ba? So, mga kapatid, bilang number one po, i-practice po natin talaga yung ministry sa kasi mas lalakas po talaga tayo. Hindi lang para sa sarili mo, para din sa kapatid mo. What was happening in Corinth was very serious matter. Why? Because Paul was alarmed. Naalarm si Paul sa nangyari po tayo. Kasi mukhang yung pinagpaguran niya, na kilala po yung mga pastor na nagbigay ng panahon. Yung ano na lang po natin dito, yung pastor na muno sa atin. Tapos magkakaas-kalas, di ba? Di ba? Kaya kailangan magkaisa. Pag po natin titingnan yung kailangan ng bawat isa, sabi nga ng isang pastor kahit gano'n daw kadumi, parang yung ibon daw, nabubulok o yung kahit na nabubulok, may mabuti pa rin doon, ano daw? Yung ipin, ang puti-puti. So kahit gano'n masama yung isang tao, ano man yung kapalpakan niya, may mabuti pa rin yan at may okay pa dyan, di ba? Yung bulong nga doon ay, di ba, puti pa yung ipin. Because Paul was alarmed
In verse 17 po, basahin natin, sabi po doon ni Apostle Paul. And not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be empty its power. He mentioned he didn't want to empty the essential meaning of the cross just for the sake of human arguments. Patalo-talo kayo, sino magaling na leader? Si Apollos, si Paul, si Cephas. Sabi niya, hindi ako hindi ako agree dyan kung sino ano. Kasi, hindi naman yan itinataas yung cross eh. Because believers in the Corinth are quarreling. Who were to follow the one who baptized them? In verse 17 again, Paul clearly stated that the baptism is just secondary. The primary task is to preach the gospel. Ang hirap i-preach ng gospel po kung hindi rin nakikita. That Jesus was died on the cross and that name the Corinthians must unite in judgment. Wala tayong ibang susundin. Minsan po kasi nang baguhan po ako, ay, magsisimba ako pag si Pastor ganito. Tama po, di ba? Kasi nakakatawa siya eh. Opo, di ba? Tanda ko Sister Malong, ko, gusto si Pastor Cesar eh. Sabi ko, yun po, sabi ko, mali pala yun na natuturuan. Alam po tayo, huwag tayong mag-uri, hindi naman po na, kasi may kanya-kanya tayong preference, di ba? Pero, siyempre, in respect, dati pa po yun eh, mature naman na tayo na unawaan na natin. We are spiritual enough po. Sabi po dun sa isang kwento po, parang yung Bulagan Pilay po daw na. May Bulagan Pilay po. Na-stranded daw sila sa isang bundok. Sabi nung, yung bulag naglalakad, eh may apoy na palang malakas. Sabi ni Pilay, may diferensyo sa power ka dyan. Kasi may apoy dyan. So sabi ni saan ako dadaan? Sige, ituturo ko na lang sa'yo. Pero gawin mo na lang, ipasan mo na lang ako. Sabi, ituturo ko na lang sa daan. So, ano lesson ng mga kapatid? Pareho silang may kulang. Pero nung nagtulungan sila, nakalabas sila dun sa gubat na may kapol, na may problema. Kasi pagpasan ni Bulag, may mata na siya. Yung may problema sa paa, hindi makalakad ng mamaya maglakad yun, mauna pa yung apoy, di ba? So, the lesson is, gano'n po, huwag mo titingnan yung kakulangan ng isang tao. Minsan kasi, dinidepende natin yung respeto natin sa naabot ng tao. Hindi mo tinitingnan yung Kristo na mumabot sa kanya po. So mga kapatid, mahalaga po yun na, lalo na po dito sa church. Be careful po kasi, ang buhay pa na ng palataya ay hindi biro. Hindi ito eskwelahan. Sa eskwelahan may graduation dyan, ito wala po. Ang graduation natin dito, judgment po. So habang nagpapatuloy na dapat nagpapakalalim ka. Ang salita ng Diyos, hindi pinagtatalon niya, isinasa katuparan niya. Dapat nakikita sa buhay natin. So this, number 1 point natin is, Paul addressed the division in the church. In verse 10 po, sabi niya doon, sabi po doon niya, Apostle Paul, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. Why? In Romans chapter 16, verse 17, 18 po, basahin po natin. May sinabing mahalaga si Apostle Paul sa Romans chapter 16, verse 17 to 18. Sabi doon, I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles. Obstacles in faith ang tinutukoy po dyan. Yung paglago po ng pausa. Contrary to the doctrine that you have been taught. Ano sabi doon sa bandang huling phrase po? Avoid them. Iwasan niyo po yon. Sino po nagsabi niyan? Ako po ba? For such person do not serve our Lord Christ, but their own appetites.
And by smooth talk and flattery, they deceives the heart of the naive. So, in-address. Minsan po kasi, sa church natatakot o nag-iingat, yung tamang salita po, nag-iingat yung mga pastor na i-address ang isang problema. Ang karamihan po ng church ngayon ang ina-address is poverty. Dapat umangat ka sa buhay para malaman na anak ka ng Diyos. Di ba po? Pero dito in-address ni Paul, wag mo na yun. Yung division muna dyan. Paano kayo makikilala mga mananampalataya ko kung hindi kayo nagkakaisa? Sabihin natin, may kaya nga kayo lahat, tayo lahat. Nagkakaroon naman po ng division. Wala din po eh. So, ang tinitrain dyan yung kaisipan o yung pananampalataya ng bawat isa. Kaya po, mahirap mag-preach yun, lalo na po yung pagkalat ng mga social media po. Kasi syempre, yung iba, ini-edit lang eh. Yung iba naman, nauhusgan talaga, hindi natin ano yung the whole context or the whole story. Marami rin po kasi nag-preach yun, is puro prosperity na lang po. Hindi talaga yung faith. Hindi na yung pananampalataya yung tinutumbok nila. Yung mapapala na lang po. Hindi pagpapala yung mapapala na lang po. Number one, why Paul address the division in the church? It causes chaos. Chaos means confusion, kaguluhan mo. In James chapter 3, verse 14 to 18, basahin po natin. Why Paul address the division in the church? Sabi doon, but if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be forced to the truth. This is not the wisdom that comes down from above, but it is earthly, unspiritual, demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder or chaos and every vile practice. But the wisdom from above is pure, first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. And the harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. So kung ikaw sa ministry po, kung gulo-gulo ka, nabibigatan ka, self-check po yan. Or ego check nga sabi. Kasi yung division po, nagpo-consultation, walang magpapalakas sa'yo. Walang magpapalakas sa'yo. And number 2 po, it just not cause chaos. It causes catastrophe. Catastrophe, sakuna o damage. Parang yung mga church po na nagsasara. Nagkakaproblema. Pag may division po, may tendency po na mag-iwa-iwa. Hindi naman po mangyayari dito kasi nandito ang kamay ng Diyos. Bakit naman po, magkakasama nga tayo, magkakaiba tayo. Kaya mamaya po magmimili. So, it just not causes chaos, it causes catastrophe. Number 3 po, it causes casualties. Casualties, yung mga nasusugatan. Sabi po doon sa nabasa ko, many newcomers were not trying to come back because what have they experienced in the church. Marami pong newcomers na hindi na bumabalik daw sa church because what they experienced. Mabigat po yun. Hindi na bless. Dapat nga po mabibless sila eh, diba, pag pupunta rito. In Matthew 18:19 po, basahin po natin. Again, I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Sabi ito, two. Lalo-lalo na po sa atin dito sa bawat isa sa atin. Kung dalawa lang daw, mangyayari po. Eh lalong-lalo na po kung lahat tayo yung magkakaisa. Alam niyo naman po yung pinaka-target po natin matapos po ito. Di ba po? Nakikita ko naman po yung pagkakaisa natin sa pagbibigay ko. Medyo
kailangan ko na talaga ng panalangin. Siyempre, iba po hindi naman natin yung mapipilit. Talagang ganun po. So, dun sa Matthew 8. In Romans chapter 15, verse 6 po, basahin 5 to 6 po. Sabi po doon, may the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus. That together you may with one voice glorify the God and the Father of our Lord Jesus Christ. So, pag nagkakaisa po, walang iba nag-glorify dito, kundi yung Panginoong Isus. Piliin po natin medyo kasi po, sa papa lang po, paano ko sasabihin po? Pag namumuna talaga yung damdamin natin, ang hirap po makipag-isip sa isa, di ba po? Imagine mo, na-apektuhan yung buhay mo dahil sa isang tao lang. Di ba po? Ano kasi, ako po pinagdalabanan ko yan. Hindi, pare-pareho tao tayo dito. At pareho rin tayo may pananampalataya. At pare-pareho dapat natin paglabanan yan. Hindi po, wala po tayo sa organisasyon o nasa kumpanya. Ang usapan dito, pananampalataya. Yung iba kasi parang kala nila organisasyon, lilipat na lang ako. Parang company po, di ba? Pag ayaw mo na sa mga kasama mo, apply na lang ako sa iba. Hindi po ganun yun. Hindi po ganun. Walang halong ng puro. Gusto ko rin po dati yung sabi ko, parang hindi ako, may hinahanap ako Hanggang sabi ko, parang may hinahanap ako. Sabi ko, tinuturuan ng Diyos yung puso ko. Kasi mahalaga yung puso ng tao. Diyan ka pagpapalain. Tingnan mo, 30 years ng Kristyano, 20 years ng Kristyano, minsan, di ba? Sabi ko, Lord, tanggalin niyo po, di ba, linisin niyo yung puso ko. Kasi ando ng pagpapala ko. Kahit anong pagsisipag mo, kahit anong tingin mo na mas mabigat naman yung kasalanan, hindi yun eh. Ang tinitingnan doon yung puso. Yung puso ng Diyos, yung puso mo. Pag bulok yan, kahit anong kung yung bulok, alam yung bulok yung puso ko. Pag alam bulok na, di ba? So, ganun po. Pag nagkakaisa po tayo, yung Diyos ang napapapurihan po natin. So, that's why Paul address the division in the church. Nakuha yung attention niya, sabi niya, may problema rito. Bisa kasi, kahit may nangyayari ng faction, the same po, may faction, hindi yan mo, mali yan. Aakulahin mo yung apoy, pag malaki na, ang hirap na patayin. Mali pala, hihipan mo na, di ba? Pero kung naman yung bulong na, so, mas madaling patayin ng apoy pag maliit pa. Cut na. Diba, may narinig ka, cut mo na sa'yo. So, Paul address the division in the church. Number 2 po sa atin, Paul arguments to the believers. What do you mean by arguments? Hindi na kayo pagtalo explanation or logical reasoning. Teka, sabi niya po sa Pablo, may problema yata dyan Ano pinagtatalunan niya dyan? Sila ba'y napako? Si Kristo pa kailan natin, sabi niya, di ba? So, nag-argue, nagbigay ng argumento si Apostle. Sabi niya, believers in Corinth, they have a personal preference. Tayo po may mga personal preference tayo, di ba? Gusto ko, ito yung pastor ko, ito yung leader ko. Hindi talaga yung binibigay kasi yung tinutuwan. Marami po ako nakakausap, magagandang simbahan ko. Talagang galing yung experience nila. Marunong naman ako. Tapos, napunta naman, nayoko yung mga kasama ko. The same lang po Maliit o malaki na pinamumunuan pareho lang na sistema yan. At tinitingnan pa rin dyan yung attitude mo Yung puso mo So, they have personal preference to who to follow based on who baptized them. They did not realize everything that everyone did was just a part of body of Christ. Lahat yung bahagi lang. Yung ginagawa ko, kaparate lang po ako. May tenure yan. Pwede 5 years lang ako. Ganun Ganun yung pinagkatiwala Minsan kasi, meron na dyan. Sabi ni Pastor, hindi ako sa Pablo, yung bautismo hindi ko priority yan. Preach the gospel. Kaya, we always preach na, ikaw alamin mo. Mang-away ka ba? Okay. Kung tapos ka na, kung tingin mo, hindi ka tulad ni Sister Man, you start for all season. Talaga hindi naluluha kung baka, di ba? Ganun Ganun yung panawagan niya. Alamin mo sa sarili mo, huwag mo ipilit ang isang bagay. Okay, mapupunta ka dyan.
mangyayari yan, ginagawa mo, mapupunta ka sa lugar na yan. Pero pag hindi ka lawakan ng Diyos yan, magiging kapatawan ng Kanya. Tama? Hindi naman pagalingan po ito sa church eh. Ang tanong ko dyan, kung may nabe-bless pa sa atin o napapapuri ang galing Diyos. Kasi kung galing-galing po, magaling po mag-portray na magaling o magaling magsalita, magaling kumanta. Pero yung impact sa mga mananampalataya. Tama po? Tama po. In 1 Corinthians chapter 12, verse 12, ano po sabi doon? For just as the body is one, and has many members, and all the members of the body, though many are one in body, so it is with Christ. Ayun po, hindi nauunawaan nila na, sabi nga po dun sa ibang verse, ang nagtatanim si Apostol Pablo, si Apollos, yung nag-water, nagdidilig, at yung Diyos, yung nagpapagrow. Ganun yung trabaho lang po natin. Ganun din po sa church. May na-input ka na, may na-impart ka ng mga kaalaman. Okay. That's your job. Tapos na. In Galatians 3:27 po, ito po yung binibigyan din ni Apostle Pablo dyan. Galatians chapter 3 verse 27. Sabi po doon, for as many as you as were baptized into Christ, have put on Christ. So, sabi niya doon, baptized into Christ, not baptized into anyone. Ginamit lang yung bawal sa number 2 po doon sa first argument into the believers. Sabi niya, crucified is Christ. Walang ibang ipinaro. Isa po kasi, paano ko masasabihin ito? Ngayon po, pag makikinig ka po sa mga ibang preacher, parang entertainment na lang po eh. Diba? Wala nang impact. Kasi ginagaya nila yung mga kung ano yung trending, wala naman po masama doon. Pero ikaw, bilang spiritual na tao, mauuna mo na, parang ini-entertain lang ako nito Tama po? Mali. Parang walang impact yung sinasabi niya eh. Hindi maka-Diyos, hindi maka-spiritual. So, ngayon po, yan yung napapansin ako sa Pablo. Kaya, nirenew niya yung maisip. Sabi niya, sino ba nag-baptize sa pangalan ni Kristo? In 1 Corinthians 2:2, ano po yung sinabi doon? For if I cause you pain, who there is to make me glad? But one whom I have pain. Ayun po, yung Panginoong Kristo yung tinutukoy po dyan. So, baptized into Christ, crucified is Christ. In Acts chapter 13, verse 39 po, sabi ko dun, and by Him, everyone who believes is freed from everything, from which you could not be freed by the law of Moses. So, we are justified by Christ. Number 1, baptized, we were baptized into Christ. The crucified was Christ. Walang ibinango para sa kasalanan natin. And we are justified by Christ. Kahit sino man po yan. Mas ang sentro ng ating pananampalataya ang Panginoon sa Kristo at ang tinataas. So, Paul addressed the division in the church. Paul arguments to the believer. And number 3 po, Paul appealed unity for Christ. So, nirequest niya na magkaisa kayo para sa Panginoong Kristo. Ano po dun sa last verse na sinabi niya po sa 1:17 po? For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, sabi niya, and not with the words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be empty of its powers. In other verse po, sa verse 10 po, I appeal to you brothers by the name of our Lord Jesus Christ, na magkaisa po kayo. Sa ngalan na lang ng Panginoong Kristo. Mahirap po ba yun?
Magkaisa tayo. Huwag mo yung nakikita mo, huwag na yun na sa Panginoon sa Kristo na lang kung i-cellphone natin. So, ano po yung nakapailalim doon sa for the unit? Number one po, we serve for Christ. Naglilingkod tayo. Alam niyo po, minsan guguli ng job yung isip mo. Katulad po nung nabasa natin, gusto ko niya kasi talagang maniwala. Marami siyang ilalagay sa isip mo na hindi gano'n naglilingkod. Wala naman yun eh. Walang ano eh. Pagdadaanan ng isip mo yan, lalo na pag medyo ano ka, hindi nakaka-encounter ka na hindi maganda, lalasunin na talaga yung isip mo. Hanggang palayo ka na ng palayo sa mga kapatiran, sa church. Hanggang hindi ka na maging spiritual, kung mababa ng spiritual mo, bumabalik ka sa mga mundo. So, we serve for Christ in Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Sige po, pakibasa medyo, ano po kasi ito? Colossus 3, 23 to 24 po. sabi, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na para sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoon ay naglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalugad kayo ng Panginoon ang pagpiparang nilaan niya para sa inyo. Mahirap po ito lalo na pag nasa, katulad mo ng misis ko si Pam. Maglilingkod po siya din sa, nagtatrabaho po siya sa ano. Sabi ko, piliin mo mo ito mabutasan na ano. Kasi meron silang kasamang Christian. Parang nagbago na lang pananaw niya sa Christian. Sabi ko, maintain mo wag ka na kasi mahirap talaga niyang pag gumalo ka dyan. Nakiisa ka dyan talaga. Kawawa, yung Panginoon sa Kristo, walang nadadamay mo. Sa pilitin po natin agad na pag may ginagawa tayo, huwag tayong makurat. Gawain pa rin natin yung mabuti ko. Kahit alam mo minsan yung pasensya mo. O minsan pag hirap na hirap tayo sa buhay, doon pumupunta yung diablo natin. Gusto niya i-corrupt yung isip mo eh. Gusto niya ibaon sa sarili mo hanggang mahiya ka na. Tama ko? Manalangin na iba po ang nagagawa ng panalangin sa isang tao. Lalo na po matuwid yung puso mo. Lagi ko po sinasabi na lahat ng pinanalangin ko sa Diyos pangyari. Amen. May isang lima lang ginawa sa akin, hindi ko lang pwede. Iba po sa putra. Totoo yung Diyos na sinasamba po natin. Hindi lang po ako outspoken masyado sa ano ng Diyos. Kasi nakikipag-ligaw siya. Lord, hindi ako matatakot. Ano man yung tingin sa akin ng tao, maipahayag ko lang yung salita niya. Ano man sitwasyon? Kasi ginagawa ko to para sa Panginoon sa Kristo. So we serve for Christ. Number 2 po doon sa appeal unity for Christ. For the sake of Christ. In Philippians chapter 1 verse 27 to 34. Verses 27 to 34. Sabi dun po, only let your manner of life be worthy of the gospel. Sa gospel ng Panginoon. So that whether I come and see you or I'm absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit with one mind, striving side by side for the faith of the gospel, and not frightened in anything by your opponents. This is a clear sign to them of their destruction, but of your salvation, and that from us. For it has been granted to you that for the sake of Christ, you should not only believe in Him, but also suffer for His sake. Engage in the same conflict that you saw I had, and now hear that I still have. So lahat ng suffering po natin at pinagdadaanan, kailangan natin paglabanan. Kasi po para sa kapakanan ng pangalan ng Panginoon sa Kristo. Kailangan po sa dulo makita tayong lumalaban po. Hindi tayo talunan. Sabi nga, ang Christian po ay victorious. Not just we serve for Christ, not for the sake of Christ. Tandaan po natin, we saved by Christ. Liligtas tayo. Tatlong S lang po yun sa Catholic.
We serve for Christ, for the sake of Christ, and we save by Christ. We save. In Acts chapter 2, verse 13 po, basahin natin. And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. At sa Acts chapter 4 verse 12, walang ibinigay na pangalan sa ilalim ng kalangitan na ikaliligtas sa mga tao, kundi yung pangalan ng Panginoong Kristo. Serve for Christ, sake of Christ, and saved by Christ. Saved by Christ. At dito po tayo matatapos sa Psalms chapter 133 verse 1-3 po. Dito po, maganda po ito kung behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It is like the precious oil on the head, running down on the beard of Aaron, running down on the collar of his robes. It is like the dew of Hermon which falls on the mountain of Zion. For the Lord has commanded the blessing life forevermore. So there is prosperity eternally. Kung tayo'y nagkakaisa po. Sabi doon, commanded the life blessing life forevermore. Yung oil po, mahalaga po yan. Yan po yung inaano sa mga priest. Yung panahon yan. So pag inanuin ka ng oil, ibig sabihin nasa ano ka ng Diyos, yung blessing po talaga ng Lord. Dadaloy at dadaloy. At lalong-lalo na po kung nagkakaisa ang bawat isa. Wala po tayong magkakabahagi po tayo. Kailangan dito po, makitaan tayo ng tunay na pananampalataya para maitaas yung pangalan ng Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po at doon po tayo ng tapos. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa mabuting balita na inyo pong pinahayag po sa amin sa tungkol po sa unity. Ngayon naman po, tayo po ay hahandugan po namin ng Women's Ministry ng aming pong Team of Response po.